Alam po ninyo, sa Bible, meron po mga verses na nakaka-bless kung titingnan natin because sabi, we have this confidence to approach His throne. Tandaan niyo na sa Hebrews. I love that. Tapos may mga ilang verses din sa Bible in the New Testament. Siyempre, ang ating pong ang ating pong context na New Testament lagi. Binibigyang diin dito na we can approach God, we can approach to Him boldly, ganon. Pero iba kasi kapag kayong alam mo, ito po mas high level ito dyan. O, alam niyo po yon. Ito mas high level ito dyan. Ano po yon? Hihinga na ako ng malalim. Handa na ba kayo? Kumapit na kayo, ha? Jesus alone Himself is our confidence. Okay? Si Jesus na mismo, yung persona ni Jesucristo, the person of Jesus Christ, is our confidence. Marami pong mga tao sa panahon natin ngayon ang masyadong insecure. Hindi po ako mag-vlog ng ganito pag wala po akong naobserbahan kanina. Ang dami ko pong naobserbahan. Mga nakausap ko, mga napapanood ko sa YouTube. Some people don't have enough confidence. Even me, even you. Lalayo ba naman ako? Hindi po naman ako ipokrito eh. Dumarating po siyempre. Opo. It's only one thing, okay, na nakakalimutan natin that we are Christians. Bakit ka ba tinawag na Kristiyano? Because nakalagay Kristiyano, di ba? Christ. Tapos I-A-N. You know what I-A-N means? Nakalagay dito, without Christ, I am nothing. Kaya tama nga naman Christian ka. Because without Jesus, I am nothing. Ibig sabihin, when you have Jesus, you have everything. Tulad nung ating dearly beloved sister mentioned sa aming Bible study, before na talaga pong Alam po ba ninyo, maski Kristiyano ka na, pag nakalimutan mo kung sino ka sa Panginoon, ang buong araw mo, delubyo. Ang buong araw mo, makinig po mabuti, importante po ito, ang buong araw mo madaling maapektuhan kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo. And worse, yung hindi mo problema, magiging problema mo. Tulad minsan, may lumapit sa akin, may problema siya. Hindi ko namamalayan, sinosolve ko na yung problema niya. Problema ko na. Kasi tungkol sa pera eh. Okay naman po ako pag basta meron naman po ako, tutulong tayo. Pero sabi ko, hindi lahat. Oo, some. Kailangan kay Lord ka lumapit, sabi ko. Di ba? Ganun po yan. Para naman siyempre yung pinakamalaking part kay Lord yan. Di ba? Bago ka lumapit sa tao ka ko, yes, kay Lord muna. Kasi ganito po yan eh. Hindi mo namamalayan. Yung paligid mo, ang daling. Ang dali po niya makaapekto sa atin. Meron po akong Bible verse dyan. Alam niyo po ba yung mga disipulos? Hindi ba pumalaot sila? Oo. Habang pinauna sila ng Panginoon kasi ang Panginoong Jesucristo pupunta sa bundok, mananalangin siya. At tandaan niyo, nagpalipas siya ng bumagdamag sa bundok, di ba? Tapos sabi niya yung mga disciples niya, sige, mauna na kayo, susunod ako. Magkita tayo sa ganito, ganyan, sa lugar na ito, sabi niya. Sumakay ng bangka itong mga Tapos sabi ng Bible, ng bandang gabi na, parang naka-encounter sila ng bagyo. Takot na takot sila kasi yung barko, yung sinasakyan nilang bangka, bangka o barko, parang malaking medyo, hindi naman barkong malaki yun, pero ay enough lang para sa mga disciples. Pero mayaman ang mga may ganun nung araw, yung mga bangkang yun gusto ko po kayong anhin sa mga archaeology ng sa Israel, mayaman yung mga may ganun. Okay, balik sa kwento natin. Yung bangkang yun, yung ito po ay nandun na po sa laot, ito po ay talagang gumigewang-gewang na. Natakot yung mga tao na nandoon, mga disciples. Isipin niyo to, takot na takot sila. Saan? Makinig, saan sila takot? Sa bagyo. Pero, merong pumukaw ng kanilang attention. May natanawan sila somewhere over there, lumalakad sa ibabaw ng tubig. Makinig pong mabuti, lumalakad sa ibabaw ng tubig. Definitely, sa sobrang layo,
Natatawa lang eh. Hindi nila alam kung sino ito. They don't know who's that person is. Walking above the water. Above the water, ha? Nalakaran niya. Hindi lumulubog, ne? Walking in the water, above pa sa water, hindi lumulubog. Natakot ngayon yung mga disipulos, yung mga disciple. Ghost, it's a ghost, it's a ghost. Then Jesus shouted, no, it's not a ghost. This is me. Wow. Ano napansin nyo? Doon muna po tayo. Hinto muna tayo sa kwento nyo. Hanggang doon muna tayo, no? Ano napansin ninyo? Ha? Yung mga disciples nung una natatakot sa bagyo. Di ba? Pero nung nakita nilang Panginoon na hindi nila nakilala lumalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig, nalipat doon yung takot nila. Well, ganyan po tayo. Nadadivert po tayo. Madaling madivert ang attention natin. At hindi mo namamalaya na aapektuhan ka na. Masaklap pag lahat ng bagay na-apektuhan ka na. That's not cool. That's not good. Kaya nawawala ang kumpiyansa ng tao. Pero maganda naman sa story ito, sabi ni Pedro, if that is you, my Lord, ni Peter, let me walk with you. I will walk here in the water. Kanya, come on. Come, Peter, come. Si Pedro, sabi ng mga magagaling na scholar ng Biblia, nakalakad hanggang ilang hakbang. Pero lumubog nung makita niya, ito na naman po, nang makita niyang, lumubog nung makita niyang yung mga alon sa kanyang paligid. Natanggal kay Kristo ang kanyang focus. Yan po nangyayari sa atin. Pag natanggal sa Panginoong Hesus ang ating focus, magsisimula tayong lumubog. Mawawala na tayo ng confidence. Ay kasi may pinag-aralan sila. Ay kasi doktor siya. Nahihiya ako magpatotoo. Ay kasi mayaman sila. Ano ngayon? Alam niyo, nakaka-bless yung mga Kristiyanong hindi nahihiya to shout their faith. Because they have confidence that Jesus is in them, living in them. Okay? No matter what, no matter kung anong kalagayan mo sa buhay, it doesn't matter. What's important is you know who's living inside of you, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya kami nakalagay po sa Bible, greater is He who resides in you than he who resides in the world. Now I'm gonna ask you a question. Who is this who reside in us? The Lord Jesus Christ. Who is that who reside in the world? Satan. Di ba si Satanas yun? Ganun lang po gusto ko sabihin po. Kasi ang kumpiyansa po mahalaga sa isang tao. Pag wala kang kumpiyansa sa kahit anong bagay, hindi ko sinasabing ilagay mo ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Babagsak ka, kaibigan ko. Put your confidence in Jesus. Makinig po mabuti. And that confidence will overflow and it will manifest in your person. Magugulat ang mga tao, confident ka, pero hindi ikaw ang dahilan ng confidence mo. Jesus is your confidence. Jesus is your confidence. Jesus is your confidence. Okay? Iba na po ang panahon ngayon. Nakikita ko, I have some comparisons to, tawag dito? Meron po akong comparisons na where to base everything. Kasi, halimbawa, 20 years ago, hindi pa ganyan ng kasi alam nyo, nung nauso itong social media, especially sa mga kabataan, most kabataan right now, walang confidence sa sarili. Makikita mo sa social media kung ano nang ginagawa, mga taong walang confidence yan. Uulitin ko, pag may nakita ko yung mga kabataan, may nakita ko yung mga tao sa TikTok, kala mo confident, no? Sila ang mga walang confidence talaga sa sarili. Nagtatago lang sila sa anino ng TikTok. I know what I'm talking about. Meron akong kinounsel ganyan. Sabi ko, but you look great in your photos, in your videos. Kala mo lang yun, ganyan. Gusto ko nga sabihin, maski itsura mo, iba doon kaysa ngayon. You know what I mean? Ayoko na magsalita. Diba? That's why, hindi lahat na nakikita natin in social media ay totoo. Okay? The only true na nasa atin ay si Jesus. Not even ourselves. Plastic tayo minsan pero si Jesus, hindi. Diba? The Lord, His glory, diba, nagsha-shine. At dahil nasa atin si Christ, magsha-shine din ang biyaya niya sa iba through us. God bless po. Salamat sa panonood at pag-in. God bless.